Ayon sa batas dahil napakamahal ng annulment. Shoutout no sa ating mga mambabatas. You are public servant, guys. Wake up people of the Philippines. Kailan kaya magiging maayos? Wake up people of the Philippines. Karamihan lumalayas. Ginagawa lahat makaalis lang ng Pilipinas. Kagaya niyan sa usapang annulment. Nagkaroon nga ng annulment. Pagkano gagastusin mo? $300,000 up. Paano pag na-deny? Wala na. Magsayang ka na ng pera mo. At hindi ka na makaka-file ulit ng annulment. Kasi ang annulment, mga kapatid, isang beses lang pinafile yan. Pag na-deny, hindi ka na makakapangalawa. Nagagastos ka ng $300,000 mahigit, tapos ma-deny lang. Tapos, hindi ka na makakapag-file ulit. Diba? Nakakaloka. Shoutout no sa ating mga mambabatas. You are public servant, guys. Na kailangan nyo magsilbi sa kapakanan ng nakakarami. Huwag kayong makasarili. Kasi may narinig ako isang babaeng senador. Ayaw daw niya yung divorce law. Bakit? Kasi maayos daw yung pamilya niya Very good. Diba? Maayos yung pamilya mo. Paano naman yung hindi? Diba? Paano naman yung bahay na nagiging Afghanistan? Yung bahay na nagiging Iran-Israel? Diba? Na imbes na kabataan, mga anak natin ay natututo ng kagandahang asal at safe sa kanilang kanya-kanyang tahanan, pero hindi. Sa loob ng tahanan mismo, dahil hindi magkaintindihan yung parents sa madaming kadahilanan, ay nagiging battlefield. Nagiging battlefield na sobrang inadudurog ng puso at pag-iisip ng mga kabataan. Kahit hindi na pwedeng magsama talaga is patuloy na natutrauma itong mga bata. Bakit? Wala Hindi makapaghiwalay ng naayon sa batas dahil napakamahal ng annulment. Hindi ko ka maintindihan kung bakit hindi napapasa yung divorce law. Ang divorce law ng Pilipinas ay hindi kagaya ng divorce ng some of Western countries. Hindi po, iba. Hindi ho parang sa ibang bansa na hindi mo lang nagustuhan yung kung paano magluto, i-divorce mo, pwede na. Hindi po. Mahigpit pa rin yung pagsala nung divorce sa kung paano maaprubahan, no?